Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Veritas Facebook page, follow na po kayo. O mga kabunyog, ha? May utos na ang korte. May order na ang korte na inspeksyonin na. Ang mga ari-arian ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Inutos ito ng korte para ipreserba. Ang tawag dito, asset preservation order. In-order ng korte na inspeksyonin para ma-preserve ito, para kung matapos ang kaso, ang maging order ng korte ay ikumpiska ang mga ari-ariang ito, intact pa ito. Kumbaga dapat ma-preserve ang mga assets na ito. Yan, mga kabunyog, ano? Hindi lang yung mga ari-arian ito ng Kingdom of Jesus Christ. Sa Davao, sa Quezon City, sa Pasig City, ito yung mga lugar na inorder na unahing bisitahin. Kaya ito mga kabunyog, matindi. Mukhang matatapos ang kaso na to. Pag natapos ang kaso, wala nang ari-arian ng si Kibuloy. ha? Kasi lumalabas na itong mga ari-arian na ito ay produkto ng qualified human trafficking. Produkto ng qualified human trafficking. Kaya yung ang dami-daming ari-arian ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, ito na, may order na ang Makati Trial Court na i-preserve ang lahat ng mga ari-arian na ito. Actually, kay Kibuloy, 12 bank accounts, dusing bank accounts, 37 na real properties, 25 na mga sasakyan. Kaya ito mga mamahaling sasakyan ito. Yan yung inorder ng korte na i-preserve. 12 bank accounts, 37 real properties. Kaya kasama na dyan yung 30 hektaryang property doon sa Davao. Kaya ito mga kabunyog, na ito? Siguro nakakaramdam na sila Kibuloy na mawawala sa kanila itong mga properties na ito. Ay siyempre nga naman, kung ang mga properties na yan, ang mga accounts na yan sa bangko ay produkto ng kriminal na aktibidad, katulad ng qualified human trafficking, ay siyempre talaga kukumpiskahin yan ng gobyerno. Kaya siguro ang pag-asa na lang diyan ng Kibuloy si Sara Duterte. Kaya grabe ang pagano nila na manalo si Sara sa 2028 eh. Kasi kung manalo si Sara, posibleng itong mga kasong ito ni Kibuloy malulusutan niya yan. O kung makonvict man siya, ay mabigyan ng pardon katulad ng ginawa ni Gloria Arroyo noon kay Erap. Na-convict si Erap sa plunder pero pinardon ni Gloria. Absolute pardon pa naman. Kaya anyway, ang problema lang dito ni Kibuloy dahil mayroon pa siyang kaso sa United States of America. Sa katunayan, ang huli nating balita noon, mayroon ng final na extradition request ang gobyerno ng Amerika. Hindi na lang natin nasubaybayan ano bang nangyari doon eh. Ngayon, bakit significant 'yon? Kasi kung madala siya sa Amerika, si Kibuloy, at ma-convict siya doon, wala nang magagawa si Sara sa Pilipinas. Wala na, kahit maging presidente pa si Sara, kung si Kibuloy ay nandun na sa Amerika, hindi naman pwedeng na-convict siya doon ay hindi naman mabibigyan niya ng absolute pardon ni Sara, kahit presidente na siya. Kaya magiging malaking problema ni Kibuloy itong kaso niya sa United States of America. Kung malusutan niya man ang kaso dito sa Pilipinas, yung sa Amerika hindi. Kung magawan niya man ng paraan dito, halimbawa manalo si Sara, pwede siyang ipardon. Pero pagdating dun sa kaso sa Amerika,
ibang kaso 'yun. Kumbaga, kahit ma-acquit siya dito ay ma-acquit siya dito o kaya ma-convict siya tapos ipardon siya, doon pagdating sa Amerika, ibang kaso 'yun. Kaya ano ito, at kahit yung mga ari-arian ni Kibuloy doon sa Amerika ay posible rin yan na ano, makumpiska na ng gobyerno kung, ma-convict din siya doon. Kaya ano ito, dalawang problema ni Kibuloy na kinakaharap, yung mga kaso niya dito sa Pilipinas, yung kaso niya sa Amerika. Kaya kahit malusutan niya dito, ma-acquit siya halimbawa, o kaya ma-convict siya tapos pardon siya ni Sara. Pero kung presidente si Sara, ano, kasi yan yung inaasikaso nila Kibuloy. Pero kung ba sa susunod na mga taon ay madala si Kibuloy sa Amerika dahil nga may extradition request, oh, ano yan, hindi niya na malulusutan ang criminal justice system ng Amerika. At saka wala ng rason yang mga issue-issue ng mga DDS kasi extradition yan, legal yan. Yung kay Duterte kasi kini-question nila dahil sinurinder daw si Duterte, hindi dinaan sa lokal na korte. Eh ang extradition, ang mag-o-order niya na i-extradite na siya, korte ng Pilipinas. Kaya ano ito, no, mga kabunyog. Ang schedule, yung mga ari-arian sa Quezon City at saka sa Pasig, April 27, bibisitahin, i-inspeksyonin. Mga opisyal ng korte, mga abogado, o yan, i-inspeksyonin. Yung sa Davao naman sa May 18, oh, yan, may mga pitsa na ng ano, may mga pitsa na ng inspection. Kaya hindi na talaga makakaligtas ang mga ari-arian ni Kibuloy. At saka korte na ang nag-utos nito. Kaya legal ito. Lahat ng mangyayaring ito legal. Dahil korte na ang nag-utos nito. Ha? Ayan, abangan natin yan mga kabunyog. April 27, i-inspeksyonin yung mga ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC sa Quezon City at sa Pasig. May 18 sa Davao. Oh, pati na yung mga accounts niya sa bangko, pinapa-preserve na rin. Oh, ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na ito? Um, itong abogado niya pa naman ni Kibuloy, si Torion, eh busy sa impeachment ni Sara eh. Dapat asikasuhin niya itong kaso ni Kibuloy. Kasi mabigat itong mga kasong ito. Mawawala yung mga properties na yan ni Kibuloy. Hmm? Pinag-ano yan. Kumbaga, dati ano, marangya ang buhay ni Kibuloy. Nakatira siya dun sa malapalasyo niyang bahay. Yung mga ari-arian ng KOJC sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Amerika, Canada, kung saan-saan. Hindi na yun napakinabangan ni Kibuloy. Pati yung private jet, wala na. Yung private chopper, oh, wala na. Hindi na ma-enjoy ni Kibuloy. Hmm? Pareho sila ng kanyang best friend na si Digong. Kumakaharap ng mga kaso. Si Duterte dahil sa mga pagpatay sa war on drugs. Si Kibuloy naman dahil sa pang-aabuso sa mga bata, kababaihan. Ayan. Yan yung ano, yung magkaibigan na dati ay akala mo hindi sila mapapanagot, o ayan, napapanagot. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.